Ang digmaan ay naging parang laro sa video. Ngayon, puntos ang kinikita ng sundalong Ukranyano sa pagpatay ng Ruso. At habang dumarami ito, dumarami rin ang armas na nakukuha nila. Parang siyensiyang piksyon ito. Ika-26 ng Enero, 2026. Kinumpirma ito ni Zelensky. Sa kasalukuyan, mahigit 80% ng mga target ng kalaban ay nasisira ng eksakto ng mga drone. Ang napakaraming bilang ay mga lokal na drone at napakasarap sa pakiramdam ng mga drone na gawa sa Ukranya ang mga ito. Noong nakaraang taon, 81,737 target ang tinamaan ng mga drone. Tinatala namin ang bawat pinsala at meron din kami Mga puntos para sa bawat pinsala. Alam nyo yan base sa sarili nyong karanasan. Ang aming sistema ng electronic bonus points ay gumagana para scale ang mga resulta ng depensa. Noong Disyembre, nakamit ng aming unit ang pagwasak sa 35,000 kaaway na okupante. Nagpapasalamat kami sa inyo para sa resultang ito. Hanggang sa susunod. Ito ang mga sakay na napatay at pati na rin ang mga malubhang na sugatan para magbigay ng halimbawa, at ito ay isang halimbawa na talagang nagpapakita ng lahat. Sa 10 taon ng labanan sa Afghanistan, mas mababa ng 2 beses ang casualty ng Soviet kumpara sa naranasan ng mga Ruso sa isang buwan ng digmaang ito. 80%. Isasaling ko, 2,800 target ng Ruso ang nasisira kada araw o isang target kada 30 segundo. Ito ang hindi sinasabi ng iba sa'yo. Ang sistemang ito, parang video game, nagpapadugo sa Russia sa paraang di naisip ni Putin. Sa video na ito, maiintindihan mo kung paano ginawang parang laro ng Ukraine ang modernong digmaan, kung saan ang pagpatay ay nagdadala ng resources at mga kurso para mas makapatay pa. Bakit kahit alam na ng Russia, hindi pa rin sila lumalaban? Patuloy lang manood dahil malaki na ang nagbago sa digmaan. Bago tayo magpatuloy, para maintindihan ang dominasyon ng Ukraine, balikan natin ang nakaraan. Noong 2022, kakasimula pa lang ng digmaan at naharap agad ang Ukraine sa matinding problema. Mas maraming tangke, artilleriya, sundalo, at lahat ng bagay ang Russia. Malinaw na digmaan ito ng bilang at talo ang Ukraine. Sa pagitan ng 2023 at 2024, may isang opisyal sa pamahalaan ng Ukraine na nagkaroon ng revolusyonaryong ideya. Si Mikhail Fedorov, ministro ng digital na transformasyon, ay napaisip habang tinitingnan ang mga drone. Paano kung palakihin pa natin ito? Paano kung gumawa tayo ng sistemang gugustuhin ng mga sundalo ang paggamit ng drone? Ito ang parte na magugulat ka. Naisip nila, paano kung gawing laro ang digmaan? Ginawang laro ng Ukraine ang digmaan. Ang gamify ay gawing laro ang isang bagay. May puntos, rankings, at gantimpala tulad ng apps na may medalya sa paglakad. Pero dito, puntos ay pambili ng armas. Bago mo sabihin kalokohan ito, ipapaliwanag ko muna kung paano ito gumagana. Isipin mo ang eksena. Isang sundalong Ukranyano ay nasa harap ng labanan. Nag-ooperate siya ng maliit na drone, hindi tulad ng malalaking drone sa pelikula, at pinapalipad ito na parang naglalaro gamit ang first-person camera. Tinatawag ng mga Ukranyano itong first-person view drone. Tinitingnan niya ang screen at sa malayo, kita niya ang T-70 tank ng Russia, $3 milyong ang halaga. Minaniobra niya ang drone papalapit, nakarecord ang camera, tapos bumangga at sumabog ang tangke. Pero narito ang detalye na nagbabago sa lahat ng mangyayari pagkatapos ng ataking ito. Ang video ay automatikong ipinapadala sa isang sistemang tinatawag na Delta. Parang Google Maps ng digmaang Ukranya ito. Pinanood ng military analyst at kinumpirma na T-70 nga ang tangke at tuluyang nawasak ito. Pagkatapos, ang unit ng sundalo ay kumukuha ng 40 puntos sa digital account nila. Parang video game.
Pero totoong puntos ito na pwedeng ipambili ng kagamitan gaya ng drone. Nilikha ng Ukranya ang Brave Isa, isang marketplace na parang Amazon. Papasok ka, may katalugong mahigit 1,000 produkto. Attack drone, night drone, baterya, night vision gear, lahat may puntos na presyo. At heto ang nakakabaliw na matematika na nagpapagana sa sistemang ito. Ang tangke na sinira ng sundalo ay 40 puntos habang ang mabigat na drone bombardero na pwedeng mag-12 misyon ay 43 puntos. Naiintindihan mo ba? Isang sundalo ang sumira ng tangke na 3 milyon kumita ng 40 puntos, sumira pa ng ilang sundalo at nakakuha ng 3 pa total 43 puntos. At dahil doon, nakakabili siya ng drone bombardero na makakasira pa ng mas maraming target. Paulit-ulit lang ang proseso, mas marami kang sinisira, mas marami kang resources para makasira pa lalo. Pero may mas kahanga-hanga pa rito. Mahalaga ang puntos sa talaan dahil nagpapakita ito ng pangangailangan ng Ukraine sa bawat sandali. Noong 2025, dinoble nila ang halaga ng pag-elimina ng isang sundalong Ruso mula 6 na puntos naging 12 puntos. Bakit? Napagtanto ng Ukraine na mas mahalagang maubos ang urbanong reserba ng Russia kaysa sirain. Kayang gawin ang mga tangke, pero mahirap sanayin ang mga sundalo. At may mas kahanga-hangang halaga pa rito. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang mahuli ang isang buhay na bilanggo ng Russia gamit ang drone para kumbinsihin siyang sumuko? 120 puntos 3 beses na mas mataas kaysa sa pagsira ng isang tangke. Madali lang ang matematika, pwedeng ipalit ang mga bilanggo ng Russia sa mga Ukranyanong sundalo. Mas mahalaga para sa Ukraine ang pagsalba ng buhay ng mga Ukranyano kaysa sa pagsira ng bakal ng Russia. Sa pagtatapos ng 2025, nagdagdag sila ng isang patunay ng pagkatao ng sistema. Ang paggamit ng hindi pinapatakbong robot para sagipin ang sugatang sundalong Ukranyano sa gitna ng putok ay may 50 puntos, mas mataas pa sa pagsira ng tangke. Nagtatag ang Ukraine ng sistema kung saan mas mahalaga sa unit ang pagsagip ng buhay ng Ukranyano kaysa pumatay ng kalaban. Ginawang insentibo ang malasakit. Papasukin kitang makita ang epekto nito sa isang kwento. Mayroong isang unit na tinatawag na mga ibon ni Magyar. Ang commander ay isang lalaki na tinatawag na Magyar. Palayaw lang talaga yon, siya at ang kanyang unit. Sa isang buwan, 16,000 puntos agad ang nakuha nila. Gamit ang puntos, bumili sila ng 500 attack drones, 500 night drones at 100 heavy-duty drones. Diretso lahat, walang abala o hintay sa pag-aproba ng kagawaran ng tanggulan. Ang commander ang nagdedesisyon at gumagawa ng kahilingan para sa unit. Sa Brave Isa gobyerno, ang nagbabayad sa gumawa at sa ilang araw lang, dumarating na ang kagamitan sa frontline. May sistema rin ng ebalwasyon ang Brave Isa. Mga sundalo ang nagagrado ng produkto. Kung may depekto ang drone, binibigyan ito ng isang bituin, bumababa ang ranggo, at inaayos ng gumawa sa loob ng ilang linggo. Inobasyon sa bilis ng labanan. May mahigit 500 pribadong kumpanya sa Ukranya na nagtutunggali sa paggawa ng pinakamahusay na drone. Dahil ang mga sundalo ang pumipili, kaya tumataas ang kalidad. Pero bago tayo magpatuloy, may kailangan kang maintindihan. Tinangkang kopyahin ng Rusya sa pamamagitan ng Batalyon Sudoplatov at paggawa ng mga drone center, pero hindi ito nagtagumpay. Hindi nagawang kopyahin ng Rusya ang pinakamahalagang bahagi, ang desentralisadong sistema, dahil lahat ay galing sa itaas pababa. Kapag may kailangan ang komandante, dadaan pa sa chain of command ang request. Kaya abot buwan bago dumating ang kagamitan o minsan nadadaya pa ang pondo dahil sa korupsyon. Sa Ukraine, diretsong bumibili ang komandante sa ilang araw lang, walang tagapamagitan, malaking bagay ito. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang mga teknolohiyang gamit sa labanan ngayon. Una, mga drone na gawa sa fiber optic. Bihasa talaga ang Rusya sa electronic warfare. May kagamitan silang tinatawag na jammers na kayang harangin ang radio signal at pabagsakin ang mga normal na drone.
Kaya nakaisip ang Ukranya ng isang napakagaling na ideya. Mga drone na naglaladlad ng isang kawad habang lumilipad, isang fiber optic na kawad. Hanggang 20 kilometro ang haba. Ang drone ay nakakabit sa operator sa pamamagitan ng kawad na ito. Walang signal jammer na makakapigil sa pisikal na kawad, lalo na sa video na dumadaan dito. Perpekto ang kalidad, walang aberya, at napaka-eksakto. Bilyon-bilyong dolyar ang ginastos ng Rusya sa harang na teknolohiya, samantalang nalutas ng Ukranya ang issue gamit ang murang kawad. Pangalawang teknolohiya ang drone na panggabi, tinawag ng mga Ruso na Baba Yaga. Ibinigay ang pangalang ito dahil sa isang mangkukulam sa Slavic na alamat na lumilipad tuwing gabi at kumakain ng mga bata, at hindi basta-basta ang palayaw na ito. Malalaki, mabigat at tahimik ang mga drone na ito. Lumilipad sila sa gabi at naglalaglag ng anti-tank na mina sa mga kalsadang ginagamit ng Russia para mag-supply sa kanilang tropa. Natataranta na ang mga sundalong Ruso kapag lumalabas ng trinsera tuwing gabi dahil baka makita sila ng babayaga. Mas masahol pa, hindi mo maririnig pagdating nito, basta lilitaw, ihuhulog ang mina at mawawala sa dilim. At habang ang Ukranya ay mabilis na nag-iimbento ng mga bagong paraan, ang Rusya naman ay gumagawa ng mga paraan sa abot ng kanilang makakaya. Ngayon, nilalagyan ng mga sundalong Ruso ng bakal na hawla, lambat at iba pa ang mga tangke para harangin ang mga drone. Ngayon, narito na ang pinakamahalagang bahagi ng kwento at dito nag-uugnay ang lahat. Habang nangingibabaw ang Ukraine sa pag-atake gamit ang mga drone, gumagamit din ang Russia ng mga drone, hindi maliliit na drone. Malalaking drone ng Iran na Shahed ang ginagamit ng Russia sa pag-atake sa mga lungsod ng Ukraine. Infrastruktura ng kuryente, mga gusaling tirahan. Noong Hulyo 2025, nagpakawala ang Russia ng 203 drone bawat araw. Araw-araw, kailangan ng Ukraine ng sagot kaya gumawa sila ng mga drone na panghuli ng ibang drone. Maganda ang unang mga modelo pero mabagal. Ang Shahed ay 200 km at taytage kaya madaling harangin. Pero gumawa ang Russia ng jet-powered Shahed na umaabot sa 500 km/h. At hindi sapat ang bilis ng mga interceptor ng Ukraine, kaya gumawa ang Ukraine ng bago ang P-1, isang jet-powered drone interceptor na lumilipad ng 500 km/h at kayang mag-operate hanggang 5,000 metro taas. At heto na ang sandaling hinihintay mo. Disyembre 25, 2025. Pasko ng gabi. Nasa silungan ang mga pamilyang Ukranyano habang nagpalipad ng maraming drone ang Russia. Ang pag-atake gamit ang Shahed Ajat laban sa mga sibilyan ay layuning sirain ang diwa ng mga Ukranyano. Sa pista ng mga Kristiyano, tumutunog ang sirena. Nagmamadali ang mga tao sa silungan. At sa gabi, lumilipad ang P-1. Nakukunan ng mga kamera ang lahat. Bumibilis ang drone ng 300, 400, 400 at 50 kilometro kada oras. Na-detect ng sensor ang Shahed Ajat sa himpapawid. Lumiko ang P-1, hinabol ito. Lumiit ang agwat. 500, 300, 100 metro. Hanggang bumangga at sumabog ang Shahed sa langit. Nagbagsakan ang mga piraso sa parang walang namatay. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, isang Ajato drone ang nakabagsak ng kapwa Ajato drone sa totoong labanan. Hindi sa pagsubok o ehersisyo, kundi sa digmaan ng Pasko. Malinaw ang mensahe, hindi lang nagtatanggol ang Ukraine, mas mabilis pa itong mag-innovate kaysa sa bilis ng pag-atake ng Russia. At dito tayo dadalhin sa hinaharap, 2026. Nagtakda ang Ukraine ng layunin na tila imposibleng maabot. Ang makagawa ng 7 milyong drone sa loob ng isang taon. 7 milyon ibig sabihin nito ay halos 20,000 drone ang kailangang gawin araw-araw. Antas ito ng industrialisasyon na di pa nasubukan ng kahit anong bansa. Ang halaga ay $120 milyong. At para maprotektahan ang produksyong ito,
Ang Ukranya ay nagtatayo ng mga lihim na pabrika sa ilalim ng lupa descentralizadas, na protektado mula sa mga misail ng Rusya at may pangalawang layunin, 50,000 na casualty ng mga Ruso bawat buwan. Para sa perspektiba, 15,000 sundalo ang nawala sa Rusya sa 10 taong digmaan sa Afghanistan. Pero ngayon, mas marami pa sa isang buwan lang. Sinabi ng NATO kalihim general na ito ay hindi kayang panatilihin. Hindi rin kayang palitan ng Rusya ang mga pagkalugi. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Hindi lang basta nakaligtas ang Ukraine, binago pa nila ang kahulugan ng makabagong digmaan. Pinatunayan nila na kaya ng teknolohiya at sistema talunin ang marami. Na ang gamification ay hindi lang sa video game at nagtakda sila ng pamantayan. Ang mga digmaan sa hinaharap ay ikukumpara sa ginagawa ng Ukraine sa 2026. Wakas na ang pamamayagpag ng tangke sa digmaan, panahon na ngayon ng drone. At Ukraine ang gumagawa ng gabay. Ngayon, gusto kong malaman ang opinyon mo. Sa tingin mo ba kakalat ang gamification ng digmaan sa iba pang mga hukbo sa mundo? O gumagana lang ito dahil ang Ukraine ay lumalaban para sa kanilang kaligtasan? Ilagay mo sa mga komento at kung nabighani ka sa video na ito, ibahagi mo ito sa isang taong kailangan itong makita. Mag-subscribe ka sa channel at i-activate ang bell. Magkikita tayo sa susunod.